Kaibigan, pag-usapan po natin paano kung may kidney problem, ito pinaka-problema ngayon, paano ibababa yung creatinine level kasi napakamahal, napakagastos ng kidney disease, ng dialysis. Kaya habang maaga pa, gusto natin ma-prevent. Diba? Sa Pilipinas, ang dami nagda-dialysis. I think almost 100,000 na. Napakamahal. Ano ang dahilan bakit tumataas ang creatinine? Okay, pag tumaas ang creatinine, possible may kidney disease ka na. Pwedeng may bara lang sa kidneys o baka dehydrated lang. Baka malakas kain mo ng protina, nakakataas din ng creatinine. Sobrang exercise at may mga pain relievers na nakakasira sa kidneys. Explain ko mamaya yan isa-isa. Ang trabaho ng kidneys, very important. Talaga, ang galing-galing ng kidneys, siya tagalabas ng dumi sa katawan. Siya tagasala. Okay? Tapos yan, nilalabas niya yung mga dumi. Meron siyang over 1 million nephrons. Maliliit na filter, pang-filter siya. Pag nagka-kidney disease, nasisira na yung filter. Tapos hindi na umiihi. Kaya nga hindi pwede masira ito. Dapat malinis yung kinakain natin. Ano muna sintomas ng kidney disease? Ito, medyo malala na to. Yung manas na, nanghihina na, namamayat na, minsan pati yung balat, nangangati. So, pag acute kidney failure, yung biglang nasira yung kidneys, bagsak ang urine output, hindi na umiihi. Yan ang nakakatakot. Isang araw di na umihi. Ibig sabihin, nasira na ang kidneys. So, tataas ng creatinine mo. Yung iba, nagmamanas, nanghihina na, pag kidney failure na, confused na. Yung dumi ng katawan, hindi na nalalabas, parang nalalason na yung utak. Parang nalalason yung utak. Pag chronic kidney disease, yan, unti-unti tumataas ang creatinine. Tapos yung urinalysis, may protina, unti-unti dumadami. Nagmamanas din sila sa muka, sa kamay, yan, chronic headache, tsaka high blood. Ano ba ang creatinine? Creatinine kasi isang waste product yan na ginagawa ng katawan, dapat na ilalabas yan. Okay, mula sa creatine, nagiging creatinine. So, yung kidneys ang taga-filter para malabas yan. So, pag nasisira ang kidneys mo, tumataas yung mga dumi sa katawan, kasama ang creatinine. Ito yung normal creatinine level. Depende sa laki ng katawan at laki ng muscle. Yung mga lalaki, mas malaki ang lalaki, hanggang 0.6 up to 1.2 mg per dl, normal na creatinine. Pag babae, mas payat, 1.1. Pag mga malalaki katawan, pwede pa mas mataas konti. Teenager, mas mababa, 1.0 lang ang maximum. Pag bata, maliit siya, 0.7 lang. So, depende pa rin sa size ng tao. Ito yung 4 na dahilan bakit tumataas ang creatinine. Marami ibang cause. Pero ito yung 4. Number 1 is kidney failure. Ito yung common. Pag sira na yung kidney dahil sa, explain ko nasisira to dahil sa number 1 cause is diabetes na hindi ginamot. Number 2 cause, high blood na hindi ginamot. Number 3 is mga glomerulonephritis, mga infection sa kidneys. Tapos yung pain relievers na sobrang inom, nakakasira din ng kidneys. So, kidney failure, tataas creatinine. Isa pa nagpapataas ang creatinine, ito, muscle destruction. Na-hazing, nabugbog, nagboxing, sumobra exercise, marathon, takbo ng takbo, nasisira yung muscles, nakakataas ng creatinine. Pwede rin mahirapan ng kidneys. Thyroid problem, hypothyroid, tumataas din ang creatinine. At mamaya explain ko ang kidney disease kasi may stage 1 to stage 5. Stage 5 yung pang dialysis, stage 1 yung early pa lang. Kung stage 1, stage 2 ka na, may tendency ka na masira ang kidneys mo, may konting tama na, hindi na pwede maraming protina. Maraming protina, karne, high protein, hindi na po pwede kasi tataas lalo yung creatinine. Lalong mahihirapan ang kidneys. Tinatanong ko yan kay Dr. Montemayor, kaibigan naming nephrology. Sabi ko, Doktora, bakit bawal kumain ng maraming karne? Sabi niya, ang pagka-explain ni Dr. Montemayor, sa napakagaling na nephrologist,
Pag normal lang ang protein na kinakain mo, yung galaw ng kidneys mo, relax. Kung marami kang steak at karne na kinakain, yung kidneys mo parang tumatakbo. Nahihirapan siya, napapagod siya mag-process. Okay? Kung kayo ay bata pa, malakas, walang kidney problem, pwede kayo kumain nito ng marami, wala namang problema. Pero kung meron na kayong kidney problem, alam yan ng mga may kidney disease, talaga yung karne nila, konting-konti na, lalo na pag stage 3, stage 4 na. Sabi nga parang giniling na lang isang maliit na karne, hahatiin mo na lang napakarami. Anong protein nila? Vegetable protein ang kapalit. Hindi protein sa karne at animals, sa plants na tayo. Paano ibababa ang creatinine level? Tulad na sinabi ko, ang tips ko, pang stage 1, pang stage 2, at pang walang sakit. Kung kayo ay stage 3, 4, 5 na moderate to severe kidney damage na, kailangan magpatingin sa nephrologist. Okay? Mas tama na ang payo at gamot ng nephrologist. Huwag na kay Doc Willie. Yung sa akin, overview lang to sa early. Siyempre, yung nephrologist nyo, nakikita kayo, specific para sa inyo, mas ibabagay niya. Ito pang general tips ko lang sa stage 1 and 2 at wala pang sakit. Bawal ang sobrang exercise. Yan, diba, tulad ng sinabi ko, baka masira yung pwede lakad. Brisk walking. Maraming tubig, maganda yan sa early stage. Pero pag late stage na, hindi na umiihi, nagdadialysis na, binabawasan na rin yung tubig. At tamang tulog, napakahalaga. Isa-isahin natin. Ito yung 5 stages ng kidney disease. Okay? Stage 1, may konting tama. Ayan, 90% na lang yung power ng kidneys. Stage 2, 60% na lang to 89%. Ang function ng kidneys. Dito, may protina na sa ihi. Kaya sa urinalysis, maganda walang protein. Pero ito, maagapan pa yan. Unti-unti kasi to. Every few years, tumataas to . Mabilis tumaas at lumala. Mahirap ibalik. Ulitin ko, mabilis masira, mahirap ibalik. Dapat masipag na masipag tayo. Kung mapipigilan lang natin ng mga stage 2 habang nabubuhay tayo hanggang umabot na 80, 90 years old, okay na yon. Okay na yun. Huwag tayong mag-isip ng magic na biglang bababa. Stage 3, 30 to 59%. Stage 4, 15% na lang ang lakas to 29%. Yan, lumiliit na, kumukulubot na yung kidneys. At pag nag-shrink na, lumiit ng kidneys, less than 15%. Ito, dialysis na ito. Ito ulit stage 1 to stage 5. Depende sa sira. Mild, moderate, severe, at ito, end stage na. So, pakita natin, Doc Lisa, itong mga payo ko pang 1 and 2. So, sa 1 and 2, daming gulay. Pwede lahat yan. Exercise, moderate, bawas sa junk food, bawas sa sigarilyo, tigil sigarilyo, alak, uminom ng maraming tubig, check, pain reliever, X. Kung nandito na tayo sa mga gitnang stage, syempre kailangan magpapacheck na. Gamot, di ba? Gamot sa diabetes, gamot sa high blood, tulong yan para hindi lumala. At pag nasa dulo na, dialysis na siya. Dito, hindi lang dialysis, kailangan nyo ng kidney transplant. Yun talaga ang best option para humaba ang buhay. Yan talaga gusto natin . Kasi kung puro dialysis po, mas mahaba buhay ng kidney transplant. Diyan dapat nakafocus yung gobyerno natin para gumanda yung... Kasi pag na kidney transplant, biglang iihi . Biglang may kidney na ulit . Anti-rejection na lang ang kalaban natin. Anyway, itong payo ko pang stage 1, stage 2 at early stage, water intake, napakahalaga. 8 to 12 glasses every day. Huwag magpapaka-dehydrate. Ulitin ko, huwag magpapaka-dehydrate. Ma-dehydrate, matuyuan, kidney failure ang papunta. Diba? Natuyo natuyuan . Tsaka pag maraming tubig, kaya nga ako konting exercise, konting lakad, lalo na kung mainit, inom na agad sa 2 basong tubig. Pag dumidilaw-dilaw na yung ihi, inuman mo agad ng tubig. Mawawala ang UTI, infection, mawawala kidney stone, at yung mga dumi sa katawan mas mailalabas.
Kasi kung di ka inom ng tubig, paano lalabas yung creatinine? Di ba? Wala. Mamamatay. Parang puno. Ang puno na walang tubig, namamatay. Ang halaman, namamatay. Tao walang tubig, kidney failure. Gano'ng karaming tubig maximum? Sa akin hanggang mga 4 liters lang eh. Huwag din lalampas sa 4 liters, which is 16 glasses. Sobra daming tubig, baka masyado rin lumabnaw yung dugo. Ito, pag meron ng kidney problem, medyo wag ng strenuous activity, yung talagang jogging, marathon, kasi nakakasira din ng muscle at dataas din yung creatinine. Pwede kayo mag-exercise, mild to moderate exercise. Lakad lang, brisk walking, mga stretching, yoga, yan o, check sa walking, X sa running. Lalo na pag stage 1 and 2 and 3 na. Diba? Pero kung healthy pa kayo, pwede tumakbo. Pero kahit anong bagay, ako nga wag din sobra. 'Di ba? Wag din sobra. Yung tamang exercise lang. Tulog napakahalaga. Kahit anong sakit, you need sleep, at least 8 hours of sleep. Yan, no? Mas tulog tayo, mas relax yung organs ng katawan, mas mabagal ang metabolism, mas hindi gagawa ng maraming creatinine from creatine to creatinine, mas mabagal, mas okay. Laging puyat, laging stress, siyempre stress, walang pera, walang pan-dialysis, laging maraming iniisip, lalong lalala. Ingat sa pain relievers, ilang beses ko na ito inuulit, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang pain relievers, mefenamic acid, ibuprofen, lahat yan. Kahit aspirin, yan. Pag may mga tao, pag tinamaan, masisira ang kidneys eh. Kaya pag meron kayong sakit sa katawan, sakit sa ulo, ako nga, i-hot pack mo na lang, i-cold pack mo na lang sa ulo. Kung may bugbog dito, huwag gawing M&M chocolate ang pain relievers. Madadali kayo niyan. Madadialysis tayo niyan. Maniwala po kayo. Oo. Kaya nga sa pain relievers, a few days lang, pag binigay ng doktor, up to 1 week, pinakamatagal, o mas maganda, wag na lang, konting-konti lang. Dapat sa supervision ng doktor. Kasi baka matsambahan tayo, nakala natin over the counter, biglang lumala. Dapat talaga may ano yan may warning talaga yan dapat. Wag sosobrahan. Kayo naman, alam nyo yan yung mga nagda-dialysis. Sino sa inyo na sobrahan ng pain reliever? Diba? Kaya ako nga, wala akong binebenta, wala akong ine-endorse, wala akong connection sa anong drug company. Alam naman nila to Hindi naman talaga pwede marami. Alam naman to ng nephrologist Sila dapat nagsasabi sa inyo. Diba? Pag kailangan lang. Antibiotics, pwede yan sa tamang dosis. Okay? Protein intake, tulad ng sinabi ko, stage 1, stage 2 na, limitan na. May limit. Okay? Anong kakaining protina? Galing sa plants. Ang gulay naman may protein din. Kung kayo ay nagba-bodybuilding, itong mga protein supplements, lalo na kung meron ka ng kidney problem, hindi na rin po pwede. Caution na tayo dito. Kasi lalong tataas ang creatinine mo. Pero kung healthy kayo, malakas kayo, bodybuilder kayo, kaya ninyo, nasa sa inyo po. Pero oras na may kidney damage na, hindi na po pwede yung mga protein na matataas sa protein. Bukod sa protein na binabawasan, pag may kidney failure na, pati alat. Ito, sa lahat ng tao, alat. Alam nyo naman, alat, ketchup, delata, maalat yan, toyo, patis, bagoong, sarsa ng adobo, favorite natin, kare-kare, di ba? Kailangan may bagoong. Yung alat kasi nakataas ng blood pressure. Tulad ng sinabi ko, top 3 killer ng kidneys is diabetes, high blood, and GN, glomerulonephritis. Yung tatlo, diabetes, high blood. So, pag na-high blood ka dito, masisira ang kidneys. More vegetarian talaga, pampababa ng creatinine. Huwag tayong mag-expect na biglang bababa, ma-maintain lang siya, okay na. Tsaka may panahon, minsan bumababa, minsan tumataas. Basta ma-maintain mo lang kung pwede nga mag-totally vegetarian, mataas sa vitamin C na prutas, strawberry, dito ka na lang mag-focus. Cauliflower, broccoli, pwede po. Mas healthy dito. Ang herbal tea,
question mark eh. Baka may tulong, may konting pag-aaral sinasabi, pag iinom ka 2 tasa nito, chamomile tea, green tea, baka makatulong. Siguro dahil sa fluids. Diba? Pwede sa fluids, o pwede mas nakakaihi, mas nakakalabas yung mga creatinine, pwede rin. Wala namang masama uminom. Kung may tulong or wala. Tulad na sinabi ko, ang diabetes at high blood gagamutin. Ang gamot sa diabetes, ulitin ko gamot sa diabetes kasama metformin, gamot sa high blood may tulong sa kidneys. Ulitin ko, gamot sa diabetes kasama metformin at high blood may tulong sa kidneys, pampahaba ng buhay ng kidneys, pampahaba ng buhay ng tao. Kaya nga sa Japan, Amerika, 90 years old, 100 years old, libre gamot sa diabetes, libre gamot sa high blood. Huwag maniniwala sa sabi-sabi, uminom ka ng gamot sa diabetes, high blood, makakasira. Merong ganoon, pero the point is, kung kaya mo i-control diabetes and high blood mo ng diet lang, papapayat ka lang, mabait ka lang sa lifestyle change, okay, huwag kayo uminom kung makokontrol nyo. Pero kung talagang mataas yung blood sugar, mataas yung blood pressure, mataba, mahilig kumain sa labas, hindi na magawa ng paraan, kailangan nyo uminom ng gamot. Kasi yung gamot sa diabetes, high blood, pag binaba ang blood sugar, binaba ang blood pressure, relax ang kidneys nyo. Pag tinigil nyo ang gamot sa diabetes, tinigil nyo metformin, tinigil nyo yung pang high blood ninyo, di ba? Tumaas ang diabetes and high blood, lalong tataas. Ito mga gamot na to pang early stage ng kidney disease, stage 1, stage 2. Pag late stage na, papalitan na to. Okay? Tulad na sinabi ko, nephrologist nyo ang boss. Siya magde-decide. Ito pang early stage lang to. Pag late stage, minsan binabago na yung mga gamot. Hindi na rin po pwede itong mga pinapayo ko. Kasi papunta na yun sa dialysis eh. So, lower your blood pressure. Yan. Pag nababa yung blood pressure sa mga gamot para sa high blood, makakatulong sa kidneys. Hindi tataas. Itong 2 gamot, ito yung binibigay ng mga nephrologists para matulungan ang kidneys at pwede rin pang high blood. Ito mga favorite nating gamot, angiotensin receptor blockers, ito mga may sartan, losartan, valsartan, telmisartan, ACE inhibitors, mga captopril, enalapril. Isa dito bibigay sa inyo kung may high blood at may sira ang kidneys o minsan kahit hindi ganun kataas ang blood pressure, binibigay pa rin. Kasi itong mga gamot, napakaganda, nababawasan ang protina sa ihi, napapababa ang creatinine konti, mas marerelax ang kidneys mo. Pag early stage, pwede to. Pag late stage na ng kidney disease, hindi na rin po pwede. Kaya mas maaga, mas maganda. Okay? Hindi ako magre-reseta nito, yung doktor nyo magre-reseta. Yung nephrologist po ninyo. At pag late stage na ng kidney disease, bumabagsak din ang dugo. Ang dami ng dugo, nagiging anemic. Ang kidneys kasi natin, napakaganda, gumagawa siya ng hormone na erythropoietin, napakaganda, na pampataas ng dugo sa katawan. Yung dugo, yung dami ng dugo, red blood cell, pinapadami niya. Pag nasira ang kidneys, nawawala tong erythropoietin, magiging anemic. Kaya anemic yung mga may chronic kidney disease. Binibigyan din sila ng injection na erythropoietin. Pero bahala na po doktor nyo. Ang nephrologist ninyo, consult your nephrologist. Minsan magbibigay sila ng ketosteril. Oo. Binibigay rin to, may tulong to sa kidneys. Depende po sa kanya. Minsan nakakababa din ng creatinine sa tamang dosis. Itanong nyo po sa doktor nyo. Pinapakita ko lang yung mga options. Tapos, syempre, pag medyo stage 4, stage 5, may early dialysis, may dialysis. Kasi pag chinek na super taas na yung creatinine, wala nang choice eh. Ito na magbababa ng creatinine, makina. Kaya lang, pag nababa niya yung creatinine, 3 times a week tayo or 2 times a week kasi sira na yung kidneys eh. Hindi na umiihi eh. So, ito na ang bagong kidney natin, makina. Kaya lang, hindi naman pwede forever tayo dialysis kasi nga maraming mga complication possible eh. Mas gusto natin mag-kidney transplant tayo para may bagong kidneys or habang maaga pa, wag na natin paabutin sa stage 5.
Stage 1 lang pigilan na. Stage 2 or doon tayo sa stage 0. Yung mga batang nakikinig na okay pa ang kidneys, sumunod na kayo. Massage therapy, may tulong naman massage. Light massage, wag hard. Pag hard, nasira yung muscle, tumaas yung kidney. Light massage, pamparelax, good for circulation, bawas stress. Tulad na sinabi ko, ang gamutan nyo depende sa stage ng kidney. Lifestyle change para sa lahat. Dialysis kung malala, yung mga gamot na pinapayo ko. Kidney transplant pag end stage na. Nephrologist po, pupuntahan natin na sila masusunod. Payo lang to para at least maintindihan ninyo. Marami nasasabing doktor sa akin eh. Sabi niya, Doc, kapwa doktora, may tulong videos ko daw kasi yung mga pasyente nila, mas iniinom yung gamot na binibigay nila. So, pag binigyan kayo ng losartan, valsartan, mas iinumin nila kasi narinig na nila yung benefit eh. Kung hindi pa sila ganun ka-convince. Ito yung mga blood test for chronic kidney disease, syempre. Paano daw malalaman kung mataas ang creatinine? Yun na po. Okay, thanks, Doc Lisa. Papa-check tayo sa dugo. Blood test, CBC, creatinine, check nyo na lahat. Blood sugar, cholesterol, uric acid. So, makikita sa blood test. Pero bago tumaas ang creatinine, makikita mo na sa urine. Urinalysis, may protina. Pag may protein, mabula ang ihi, may protina, pwedeng may sira na yung kidneys. Dahil nga sa diabetes, high blood, bato, sobrang pain reliever, o sinasabi ko, mga contrast diet. Ultrasound ng kidneys, makikita rin kung may bato o lumiliit na yung kidneys. Meron pa may iba. Okay? Papacheck tayo. Last slide. Ito medyo malalim eh. Medyo public health to eh. Nag-masters din ako na yung public health po. So, merong primary prevention sa kidney disease. Ito pang bansa eh. May secondary prevention, may tertiary prevention. Primary, yung mga wala pang sakit. Ayaw natin magkasakit. Pakita natin, Doc Lisa. Ito pang bansa. Healthy lifestyle, mag-exercise, bawas sa alat. Lahat yan pwede. Tigil sigarilyo, tigil alak. Bawas sa over-the-counter pain reliever. Nakasulat dito. Sa mga supplement, itanong mo na sa doktor. Yan. Pwede yan sa lahat. Next, secondary prevention, yung may sakit na. Yung may sakit, hahanapin natin. Sino na yung mataas ang creatinine? Screening. Check na yung may high blood, may diabetes. Sila na prone eh. Sila na prone. Ipapa-check up na natin sa center. Diba? Yan na. Ngayon, kung meron ng sakit, ayaw mo mag-dialysis, nandito na tayo sa tertiary. Tertiary is control na yung blood pressure sa gamot. At ito, bigyan na ng gamot. Tulad ng kinuwento ko, ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme. ACE inhibitor, ito yung mga enalapril, captopril, angiotensin receptor blocker, ito yung sartan, losartan, valsartan, telmisartan, at iba pang mga irbesartan. Okay? So, ayaw natin na puro dito. Mahal eh. Gusto natin, habang nandito pa, i-share nyo na yung video ko. Ito, wala pang sakit ang Pilipino. Ito, nandito na, screening. Wala tayong pang screen, wala tayong libreng gamot sa high blood diabetes. Kaya abot tayo sa tertiary. Pag nandito na, sa Pilipinas, puro dialysis na. Wala mo tayo pang kidney transplant, mahal. Ipit tayo dito. Kaya nagagastusan ang buong bansa. Ang laki ng gastos natin, bilyon-bilyon sa dialysis. Sana nga maaga pa lang, bawas alat, tamang exercise, ingat sa pain relievers at iba pa. At meron tayong early check-up para hindi na umabot. Okay, sana po nakatulong tong video, mabigyan ng konting tulong, konting pag-asa, yung mga may chronic kidney disease at para din makaiwas tayo sa sakit. Yes. Salamat po. God bless.